Shocking ito, panoorin, kakapasok lang. Kongreso na shock, nabitag sila ni VP Sara. Good job, VP. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! TV! Ayan. Ayan. Aga akong natulog kagabi. Ayun, syempre bago natin ipagpatuloy ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Ayan, syempre supportahan natin yan. Don Mar TV. Bisitahin niya yan, si Sir Don Mar. So, ipagpatuloy natin. Pero, yung cellphone ko, nakaplay lamang po sa mga balita ng nangyayari. Kasi ang dami pong balita kahapon eh. Oh. Ngayon, umaga, paggising ko, nagkape-kape tayo dito. Grabe po, sumabog po ang mga balita, no? Sa mga iba't ibang distrito ng ating bansa, no? Na do not vote for this congressman kasi bumoto siya na ma-impeach si VP Sara. Ang dami pong mga ganun. Nagsabugan po ang mga balita every district sa ating bansa ngayon. Kasi po, meaning to say, marami po ang may gusto na maging presidente itong si VP Sara. Meaning to say, marami pong supporter itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. Diyan muna tayo sa sinabi ni Sir Don Mar. Tungkol dun sa maraming maging gustong presidente si Vice President. Yan nga ang yan ang isa sa mga nagiging threat doon sa mga gustong magpa-impeach kay VP Sara. Yung maraming tao talaga ang gustong maging presidente siya. Siyempre, kung siya ay magiging presidente, no? Alam naman natin, nababalitaan natin na siyempre medyo nagiging maalwal ang buhay ng iba diyan. 'Di ba? O baka mamaya may maapektuhan ha. Bato-bato sa langit, tamaan, pangit. 'Di ba? Baka mamaya may maapektuhan sa inyo ha. O sinasabi ko lang ha. 'Di ba? Merong iba diyan na mga nakikinabang na ngayon. Siyempre, kumakapal-kapal ng konti ang mga Bulls. Chicago Bulls. 'Di ba? So kapag naupo si VP Sara at kung siya ang magiging presidente, no? Mawawala lahat ng grasya. So magiging disgrasya. Ako takang-taka ako doon sa ibang tao na gustong-gusto talagang mawala ang mga Duterte. Yung gustong-gustong ma-impeach si Sara Duterte. No, ilabas ko na dito yung mga nasa Congress, yung mga nasa pwesto na gusto magpa-impeach sa kanya. Meron din mga ibang taong bayan, no? Iba na parang hindi naman sila marami, mangilan-ngilan lang naman sila. No? Merong mangilan-ngilan sa kanila na talagang sang-ayon na ma-impeach si VP Sara. So parang sinasabi nila dito, parang pabor sila sa mga nangyayaring katarantaduhan ngayon. Parang tuwang-tuwa sila, no, na maghirap ang Pilipinas. Tuwang-tuwa sila na yung perang pinaghihirapan nila, iba ang nakikinabang. Parang ganon, di ba? Parang ganyan. Kasi kung kayo, nararamdaman nyo yung nangyayaring problema sa Pilipinas, hindi para makisang-ayong kayo sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Ngayon naman, merong mga tanga, di ba? Na sinasabi, bakit? Pro-China yan eh. Mga Duterte, pro-China yan. Kakampi ng China yan. Langya naman kayo. Galit na galit kayo sa China. Ayan si Donald Trump. 'Di ba? Sanggang dikit yung China. So ano naman ngayon kung makipagkaibigan tayo sa China, no, kahit papaano. Pero hindi tayo sang-ayon doon sa ginagawa ng mga Chino sa pag-angke ng West Philippine Sea. Kung atin yun, atin talaga yun eh. Pero pwede naman natin gawin yung ginawa ni Tatay Digong noon. Kaibigan natin ng China nang walang nangyayaring ganito. 'Di ba? Nasigalot, tensyon. 'Di ba? Kumbaga, nilaro ni Tatay Digong yung senaryo.
Di ba nilaro niya? Oh, pero hindi nakukuha ng China ang West Philippine Sea. Di ba? Nandudoon pa rin. Di ba? Nung bumababa si Tatay Digong sa Malacanang, natapos yung pagiging presidente niya, ano? Napunta ba sa China yung West Philippine Sea? Di ba? Hindi. Oh, kung ngayon nagiging aktibo yung China dyan sa West Philippine Sea, siguro inaakala nila na masyado silang naging welcome, ganun, dahil pinayagan sila ni Tatay Digong, parang ganyan. Di ba? Pero yung sasabihing binigay, hindi niya binigay. Wala siyang binibigay na teritoryo natin sa ibang bansa. Kaya kayo mga tanga eh, masyado kayong exage. Nilaro niya lang yung usapan. 'Di ba? Na hindi na kailangan pang magkaroon ng bangayan, gerahan, 'di ba? Sinakyan niya na lang nang walang masasaktan, walang magkakainitan, nakakapangisda yung mga mangingisda natin doon. O 'di ba ngayon hindi sila makapangisda, hinaharang sila ng mga Chinese doon. 'Di ba? Na sila dahil syempre pinapakita parang nagtatakutan na yung laban. Tinatakot yung China, tinatakot naman ng China yung mga nandoon. Ganun lang nangyayari. Hindi katulad dati. Kung meron mang mga problema na ginagawang pambubuli ng China sa mga Pilipino nung panahon ni Tatay Digong, is naaayos naman. 'Di ba? So ayun yung madalas na idinidikit sa mga Duterte. 'Di ba? Yun yung madalas na dinidikit sa kanila. Pro-China, China, 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 China. O 'di ba? Ba't si Donald Trump? O, kundi ba naman tayo eng-eng eh. O, kita nyo, nakikipaglaban tayo sa China. Ganyan-ganyan. Nagtatapang-tapangan tayo. Nakakampi natin yung iba't ibang bansa. Kakampi natin yung Amerika. O, paano ngayon yan? O, kung nagkaroon pala ng gulo dito sa Pilipinas tsaka yung China, tapos nanalo si Donald Trump, di tablado na tayo. O, paano tayo ngayon yan? O, saan tayo pupulutin? Magkaibigan yung dalawa. Diba? Kumbaga, tama yung ginawang taktika ni Tatay Digong eh. Utak ang pinagana niya. Diba? Utak. Hindi sinasabing dahil pro-China si Tatay Digong. Utak para walang madamay ng mga inosente. Dahil kung tayo makikipaglaban tayo, kulang tayo sa kagamitan. Sa tapang kompleto tayo. Pero sa kagamitan, hindi tayo tutugma sa kanila eh. 'Di ba? Kaya gumawa na lang siya ng paraan, no? Para walang magkaroon ng ganong klaseng sigalot. 'Di ba? Now, itong mga taong bayan pala, nakaabang lang yung tao kung sino yung mga buwayang congressman na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara. Nakaabang lamang ang taong bayan. Oh. Alam ko na makaka-apekto po yang pagtakbo nila sa kanilang distrito, no? Kasi tatakbo sila congressman, tapos yung iba tapos na ang kanilang termino, tatakbo na silang gobernador. Pero still, malaki talaga magiging epekto niyan, no? Malaki magiging epekto niyan sa political career nila. Ang tingin kasi nila kay VP Sara parang parang hanggang ngayon ang tingin nila kay VP Sara is kakaning itik lang. 'Di ba? Parang hindi naman malaking isda yan eh. Hindi naman ganito yan, hindi naman malakas sa tao yan. Lagi nga sinasabi diyan sa kamera nung iba diyan. 'Di ba? Na ang taong bayan daw pumapabor na sa impeachment ni VP Sara. Talaga lang ha? Talaga lang. No, masyado silang kumpiyansa sa sarili nila. Na buong akala nila isang kakaning itik lang si VP Sara. Talagang tinututukan ng taong bayan sino yung mga congressman na sino itong mga congressman na ito na pumirma na ma-impeach itong si VP Sara. Kaya sa Facebook ngayon, grabe, yung mga post, pumirma pala itong si congressman bla bla bla, pumirma pala ito, grabe. Dati ko na kaya yan di ba? Ang masama dyan, nilabas yung mga pangalan nila tsaka litrato nila. So hindi na mahihirapan yung mga tao na hagilapin. Kumbaga parang hagilapin pa, di ba? Yan na pala yung bumotong ng impeachment kay VP Sara. So hindi natin iboboto yan. Di para kasi ang tingin nila sa sarili nila, kahit ganyan ang gawin nila, di ba? Malakas ako sa distrito ko
mananalo ko dyan. Sana walang pro Duterte dyan sa distrito nyo. Siguro, di ba? Sana, di ba? Pero malas nyo, kapag yung distrito nyo ay puro pro Duterte yan, sigurado laga pa kayo dyan. Di ba? Kung sinabi sa inyo, dito sa mga vlogs natin, dati ko na itong sinabi na kapag malalaman po ng mga taong bayan na parte ka sa mga pumirma sa pagpa-impeach ni VP Sara, ay talagang malaki ang chance na matatalo ka this coming election. Hindi yan hindi yan pang hindi yan pang kaya nga yun yung kinakatakot ng mga bugok. No? Kaya kaya galit na galit sila Hinahamon na nga ni Castro Sichis Escudero 'Di ba? Nabigyan na ng aksyon yung pinasa nilang impeachment kay VP Sara do sa Senado. 'Di ba? Kaso nagpaliwanag naman si Cheese na hindi naman ganun kadali yun pagdesisyonan. Hindi naman ganun kadali yun ipataw. Kailangan nyo ng pag-aaral, kailangan ng proseso. Etong sila sila Castro talagang nagmamadali. Kala mo may lakad. Kaya sila Castro kasi alam nyo, kahit matalo na ng pagiging congressman yan, kahit mawala na sa kongreso yung mga yan, baliwala sa kanila yan. No? Pero yung mga nagsipirma dyan, kayo ba sigurado kayo sa political career nyo? Kayo ba? Handa na ba kayo na magpahinga sa mga bahay nyo? Di ba? Baka hindi. Kasi alam nyo nararamdaman nyo naman siguro na maraming sumusuporta kay VP Sara Duterte. Diba? Nararamdaman nyo naman siguro o nagiging manhid lang kayo, nagbubulag-bulagan lang kayo, na buong akala nyo kapag na-impeach si VP Sara, ang magiging tingin ng mga tao sa kanya ay masama na. Kaso doon kayo nagkamali. Baka yung impeachment na yan na maging dahilan para lalo kayong isuka sa mga distrito nyo. Yun Yun ang nakakatakot doon sa political career nyo. Diba? Bias tayo kay VP Sara? Hindi. Alam po natin. Alam natin na si Vice President Inday Sara Duterte po, ang dami pong supporters all over the Philippines. Tama si Sir Don. Alam natin yan. Kaya nga, ako po ay parang sa totoo lang, ako ay parang nagtataka bakit ginawa nila ito. Kasi itong mga congressman na ito, dati itong mga kumampi kay VP Sara. Meron pang ibang mga congressman dyan na ginawa pa nilang ninang si VP Sara sa kanilang mga anak. Ang tigas ng mga mukha, no? Meron pa nga pumupuri sa mga nagawa ni Tatay Digong nung war on drugs Ngayon, pinoprotesta niya yung war on drugs 'Di ba? Tapos, yun pala, bumoto rin sila. Sumabog itong mga pangalan kung sino itong mga pumirma ng mga kongresista. Pinost na yan. Marami na po ang nagpo-post sa official names ng mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Isa sa mga lista doon ay yung nangunguna po ay si Sandro Marcos. Okay? Si Sandro Marcos po ang nangunguna doon. So pag-usapan natin itong si Sandro Marcos mamaya. Okay? Pag-usapan natin ito. May ipapakita akong video sa inyo na itong si Corina Sanchez. In-interview na itong si Panelo, ano ang posibleng gagawin ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Tapos, inanalyze ni Panelo, railroad Alam na ni Panelo na mangyayari talaga ito. At ito ay tuloy-tuloy na tuloy-tuloy na ito. Papunta na ito sa Senado. Kayo mga may gusto sa impeachment dyan sana makatulong sa inyo yon. No? Na pag natanggal si VP Sara, sana makatulong sa inyo yon, lalo na yung mga taong gustong ma-impeach si VP Sara, di ba? Sana maging maunlad ang bansa natin sa ginagawa nyo. Di ba? Buti pa yung congressman namin Hindi pumirma dyan wala dun sa listahan di ba? Ang congressman talaga namin matino. No? Hindi ko na i-mention yon. Baka malaman nyo kung sino. Di ba? Pero isa lang mapagmamalaki ko, yung congressman talaga namin is talagang maayos talaga ang isip nun. Maayos ang pag-uutak nun dahil yung lugar namin talaga is talagang naasikaso. 'Di ba? Talagang magaling talaga yung congressman na yon. So, pakinggan natin si Panelo mamaya sa kanyang mga analysis kasi po credible itong si Panelo kasi po meron siyang access
sa mga Duterte at si Panelo rin ang legal counsel ng mga Duterte. Okay? Yeah. So, kailangan po natin pakinggan ang opinion ni Panelo dito. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at Mantakin i-share mo, itong video na ito para Ayan. guys kakalat ito sa taong Mantakin mo, bayan. hindi pa pala nagsisimula si Sir Don Mar to, no? Sir Don Mar, ha? Intro pa lang pala yun. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay, so, simulan na natin ha. Marami pa tayong pag-uusapan. Eto. Itong next topic natin, isa sa mga pinag-usapan ni Panelo at itong si Corina Sanchez ay yung unang pumirma itong si Sandro Marcos dito sa impeachment ni VP Sara. Meaning to say, kung sinabi ni Bongbong Marcos na VP Sara is unimportant, wag nang ituloy ang impeachment na yan. Yan ang sabi ni Bongbong Marcos. Hindi, yun nga, nagsalita nga si BBM no, na wag na ituloy yung impeachment. 'Di ba? Dapat si Sandro hindi na para pumirma pa diyan. 'Di ba? Kasi nga yung tatay mo yung tatay mo antay na doon Pinapatigil na yung impeachment na yan dahil wala namang maitutulong sa bansa natin Sa isang banda may punto din naman yung tatay niya sa pagsasalitang ganun. Pero parang ang nangyari is pumirma ka pa. 'Di ba? Parang nilalabag mo yung kautusan ng tatay mo. Kaya nga naman ang iniisip naman ng iba, 'di ba? Nilalabag mo o talagang gusto din ni BBM ng ganun. 'Di ba? Yun yung iniisip ng ilan na nagko-komento na, ganun yan, parang peki lang yung sinasabi na wag intindihin yung impeachment pero gusto niya rin, parang ganun. Hindi sa akin ang gagaling yun sa karamihan din, maraming nagsasalitang ganun. Kasi plastic siya sa mga iglesia ni Cristo bakit ang kanyang anak na si Sandro Marcos ay nangunguna doon sa mga pumirma? Yun nga Halatang halata. Number 1 pa sa listahan Si Bongbong Marcos, trinahidor na naman niya ang taong bayan. Trahidor talaga itong mga taong ito. Trinahidor. Sabi nila, they are not for impeachment kay VP Sara. Pero ang kanyang anak, unang-una sa listahan. Pero alam nyo sa panahon ngayon no, ngayon lang talaga nagkaroon ng maraming kritiko ang gobyerno. 'Di ba? O bukod dun sa ni FEM, no, ang kritiko naman kasi ni Ferdinand Marcos Sr. is yung mga nasa kaliwa, mga terorista, yung mga taong labas, yung mga talagang nagpapakalat ng ganun. Yun naman ang mga 'di ba? Pero ngayon, 'di ba? Ang daming galit ngayon na napapansin natin sa government. 'Di ba? Dumaan ng panahon ni Noynoy Aquino, dumaan ng panahon ni Gloria Macapagal, dumaan ng panahon ni Fidel Ramos, ni Erap, ni etc. bla bla bla. Pero hindi naman ganito katindi gaya ngayon. Halos lahat ng ngayon nakikita natin talagang nagre-response ng hindi maganda. Nagko-komento ng hindi maganda tungkol sa gobyerno natin ngayon. 'Di ba? Dapat doon pa lang nakikita nyo na ang dami namang nagagalit sa atin, ang daming kumikriticize sa atin. 'Di ba? Ano bang pagkakamaling nagawa natin? Ngayon, hindi masamang pakinggan yung taong bayan, yung mga nagsasalita, gaya ng mga vloggers. Hindi masamang pakinggan yon na para malaman mo kung ano yung pagkakamaling nagagawa mo, kung bakit nagagalit sa iyong mga tao. Kumbaga kami, pinaparating namin sa inyo kung ano yung ikinagagalit o ikinasasama ng loob ng mga tao sa inyo. Pinaparating namin sa inyo. So dapat, hindi kayo magalit. 'Di ba? May panahon para itama nyo yung pagkakamaling nalalaman ninyo. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? So, eto po, panuorin natin ang interview ni Panelo dito kay Corina Sanchez. Tungkol pa rin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakausap naman natin ngayon dating Chief Presidential Legal Counsel, Sal Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi po, Corina. Yes sir, nabanggit po ninyo na railroaded itong impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong ibig sabihin?
Eh, obvious naman di ba? 200 plus, 103 lang ang kailangan nila. Saka ang bilis. Di ba? Bilis talaga. Ang bilis eh. Oh. Kasi kahapon, last session kahapon, ang bilis. Sa isang araw, nakaproduce sila ng halos 200 na pirma. Kaya nga si Castro, abot hanggang noo yung tawa eh. Yung tuwa eh. So ano masasabi niyo doon? Kala mo naman to si Castro, ang daming nagawa sa bayan eh. Eh halos wala ka namang nakikitang nagawa ni Castro sa bayan eh. Ano ba nakikita natin dati kay Castro? Pakalat-kalat sa kalsada. Puro rally ginagawa, puro panggugulo. Di ba? Ano ba nagawa niyan? Bakit ba nagiging congressman yung mga ganyang klaseng tao? Di ba? Kapagtaka naman, nananalo pa yung mga ganyan. Ano ba galing sa party list? Di ba? Scripted or not, di syempre, sa ating palagay, scripted yun. Kasi may own opinion. Tambay nila ng isang buwan. Tapos, within less than 24 hours, pwede na agad. Parang ang nangyayari, nagmamadali silang na ma-impeach si VP Sara. Ngayon, nagmamadali din sila sa political career nila na matapos. Ito po sa pinaka-proseso, may nakita po ba kayong mali o wala po sa lugar o hindi naaayon sa batas? Well, in the first place, dapat hindi pinayanan. Kasi May sabi ni Corina, may nakikita ba kayong mali? Ganun. Eh, sa mukha pa lang ni Martin Romualdez, mali na talaga. Sa mukha pa lamang ni Sandro Marcos, mali na talaga. May papalakpak-palakpak pa sila eh, no? alam naman natin na propaganda lamang yan. Alam natin, pero yung pinaka-main ground nilang confidential funds, hindi nga dapat maging ground yan. Kasi pinakita doon eh. Ano ba yung mga reason nila bakit inimpeach si BP Sara? Walang iba. Nakatutok lang sila sa confidential funds ni BP Sara. Puchat na confidential funds yan. Tangina, si VP Sara lang ba ang merong confidential funds? Lang yan naman. Napakaraming ahensya ng gobyerno ang merong confidential funds. So kung sila transparent sila at gusto nilang malutas ang problema ng korupsyon, dapat lahat ng ahensya iniimbestigahan nila. Kasi lahat yan tumatanggap ng confidential funds. 'Di ba? At isa pa, 'di ba? Yung presidente, isa yan sa napakalaki ang confidential funds. Oh, 'di ba? Bakit hindi nyo maimbestigahan? Takot kayo, no? Wala pang final na desisyon ng POA doon. Parang si VP Sara lang ang pinaka-corrupt eh, no? Parang ganun ba yun? Di ba? Parang si VP Sara lang yung nabibigyan ng confidential funds, ganun ba yun? Ha? Ano nga mga lumabas na desisyon ng POA na walang irregularidad kaugnay sa confidential funds. And yet, halos lahat ng complex diyan nakatutok. Yes, sir. Medyo mahaba pa po itong proseso pa lang ito, ano, dahil magkakaroon pa ho ng hearing. So, kayo po ay parang positibo na ito po ay madedepensahan ng bise at ng kanyang kampo. Oh, definitely. Si VP Inday Sara is ready to face the impeachment. And she will face it courageously, smilingly, and competently. Hindi niya atrasan diba? yan. So, palakpakan. Alam nyo, sa impeachment na yan, pupunta yan si VP Sara because that is the process sa ating gobyerno. Hindi siya natatakot. Ako, excited ako na dadalo itong si VP Sara, dadalo itong si former President Duterte, at talagang alam ko, bidang-bida na naman ang mag-ama, si Tatay Digong at si VP Sara dito. Ipapakita na naman ni VP Sara at ni former President Duterte kung gaano sila kalinis sa kanilang trabaho sa pagiging public servant. Yes. Alam ng taong bayan eh. Alam ng taong bayan na itong pamilyang Duterte na lang, bihira na lang tayong makakita ng ganitong kind of mga politicians. Yes, tama. Na tunay nagsiservisyo sa taong bayan. Yes. At mapapatunayan yan during the hearing. Ako sa totoo lang, mapapahiya lang itong Kongreso. Mapapahiya lang itong mga pumirma laban dito kay VP Sara sa impeachment na yan. Tama. Kaya nga, merong mga nagsasabi, you get, be careful what you wish for. Yan ang sabi ko sa mga, sa mga taga-kongreso rin. Kayong mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, be careful what you wish for. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Ayan ang mga katunay. Kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.